Ang topic natin ay tungkol sa etiketa mo. You spray the food out of your mouth. Kung ano-ano yata kasing ini-imagine mo. Kaya kung ano-ano ring lumalabas din sa bibig mo. Umayos ka nga. Pagsasermon ni Althea, uminom siya ng tubig at naiinis na humakbang palayo sa kusina. San ka pupunta? Sigaw ni Lucas. Lalayasan kita sa sarili kong bahay. Sigaw ng dalaga pabalik. Sa isip niya, buti na lang nasa loob pa ng kwarto at tulog ang kanyang anak. Ayos, pwede pang mag-uwi ng babae. Nagiinis na saad ni Lucas. Her feet suddenly desist from walking na para bang isa siyang sasakyan na biglang nag-full brake. Saka siya nagpalabas ng hininga. Do whatever you want to do. Pagdating ng hapon, she prepared herself and went to the place where Mr. Castro is waiting. Nag-text ito sa kanya. Palaisipan nga sa kanya kung saan o kanino nito nakuha ang kanyang cellphone number. But eventually, she overlooked it and focused on their meeting. Pinuntahan niya ito sa restaurant ng isang malaking hotel sa Avenue. Kung bakit doon pa nila kailangan magkita, ay hindi rin niya alam. Pumunta na lamang siya dahil nakakahiya naman, hindi pansinin ng isang professor. I thought you're not coming. Pambungad ng guro. Gwapong-gwapo ito ngayon lalo pat nakasuot lang ng everyday casual. No wonder gustong-gusto ito ng mga na-estudyante sa university. Let's get straight to the point, sir. May bibi akong inaalagaan, kaya hindi ako pwede magtagal. Formal na pahayag ni Althea. Relax, let's take our time, Althea. Ihahatid na lang kita mamaya. She secretly disagreed. Kasama niya si Andres, ngunit nagpark lang ito sa kabilang building upang hindi makita ng guro. Maybe we can start, sir. Regarding my problem. No. Most of my schoolmates are bullying me every time, every day. Especially the boys. Why? Because Sandali. Ani mo magi noong saad nito. Ninindig ang kanyang balahibo nang hawakan ng guro ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Hiniling niya yon at itinago sa ibabaw ng kanyang legs. Don't be shy, Althea. Alam ko kung saan ang kiliti ng mga babaeng katulad mo. Kinilabutan siya. Tama nga yata ang banta sa kanya ng kanyang mga kaklase. You know what? I have a proposal. He said. She gazed at him intently, showing no worry or fear at all. Rest assured na wala nang mabubuli sa'yo sa school. I'll take care of them, in one condition. Lalong nanindig ang mga balahibo niya na gumisi ito. Be my partner. Partner? Nalilitong tanong ni Althea. Yes, he confidently replied. I'll go straight forward, Althea. You're beautiful. You have a great body. And because you have already a baby, alam kong alam mo na ang gusto ko. I want you to play with me. Napatayo siya. Hindi niya akalaing ganito kabulgar ang nakilala niyang matalinong guro. Come on, huwag ka nang pa-inosente. I know you wanted to. Kaya nga nagkaroon ka ng anak, di ba? Sir, I have to go. Paalam ni Althea rito. She stepped out of the table and went straightly towards the exit door. Mas binilisan niya ang lakad nang maramdaman niyang hinahabol siya ni Mr. Castro. Mr. Ramirez, you'll regret that you turned down my offer. Pahabol nitong bulalas. Lumingon siya habang naglalakad at walang pag-aalinlangang itinaas niya ang kanyang kamay para sa kakaibang ugali ng guro. She was frustrated and disappointed from being verbally harassed, yet she showed how strong she is. She will never swallow her pride and dignity just to save her public reputation. Never. When she reached her apartment, she found Lucas sitting on the couch and silently watching TV. Tumingin ito sa kanya, ngunit hindi ito umimik. Tahimik niya itong nalapitan. Umupo siya sa tabi nito at marahan niyang idinantay ang ulo niya sa balikat ng binata. Hindi niya alam, pero bigla niyang gustong makaramdam ng init na nagmumula sa katawan ng iba. Ramdam niya na natigilan ang katabi niya, ngunit wala siyang pakialam. Alam niyang hindi ito komportable, pero wala talaga siyang pake. She needs comfort. May problema ba, Althea? She knew that he's hesitantly asking. Akala ko, tutulungan ako ng prop ko sa problema ko sa school. Willing naman siya, basta ibigay ko lang daw ang kapalit. He asked me to sleep with him. Ano? Napatuwid si Althea ng upo nang mag-react ang lalaki. Binastos ka niya? Dapat tinawagan mo ko kanina. Sino ba yun?
For the first time, she laughed in front of him. Sa napakaliit na ipis nga, hindi ka na magkaintindihan sa takot eh. Sa matipunong professor na yun pa kaya? Huwag mo nga akong bulahin. Nakapanlulumo at nakakakonsensya ang naging ekspresyon ng mukha nito. Napahiya yata. Kung alam mo lang sana ang pinagdaanan ko dahil sa ipis, hindi mo ko mamaliitin. Mariing pahayag ni Lucas. Lalaki siya. Bakit siya papatalo sa kantsaw ng isang babae? Ipis lang, napakaliit. Oo nga, ipis lang, pero nakakamatay rin. Nakakamatay ang dulot nitong dumi at maaaring maaksidente ang isang tao dahil sa maliit na yon. Kagaya ng nangyari sa kanya. Bakit? Ano bang pinagdaanan mo sa kamay ng maliit na ipis? Natatawa at nangaasar na tanong ng dalaga. He looked at her with fixated gaze for a moment before starting to tell a story. 14 yata ako nun. Ilang buwan na lang magtatapos na ako ng high school. Inutusan ako ni mama na gawin yung lumang Christmas tree sa bahay dahil hindi raw alam gawin ng mga maids. Doble ang taas ng Christmas tree sa akin. Kaya gumamit ako ng folded na hagdan para malagyan ko ng mga accessories sa taas. Pakanta-kanta pa ako habang ibinibiti ng mga Christmas balls sa bawat dulo ng mga sanga. Nang biglang may lumitaw na ipis. Sa tapat ko pa mismo, kaya nakapag eye to eye contact kami. Napatawa naman ang dalaga. Teka, huwag kang tumawa. Sabi niya. Kaya naglaylaw ang tawa ng babae. Pero hindi nawala ang ngiti nito na tahimik na napapamangha sa loob-loob ni Lucas. He doesn't want to spoil the moment, kaya siya nagpatuloy. Kahit na ang totoo niyan, gustong-gusto na niyang halikan ang mga labi nito. Eye to eye contact kami. Sobrang nagulat ako. Hindi naman ako takot sa ipis nun eh. Kaya lang, sobrang nagulat ako. Nawalan ako ng balanse sa hagdan. Nahulog ako. Tumama na malakas ang ilalim ng ulo ko sa hagdan ng bahay namin. Siyempre, dinala nila ako sa ospital kasi nawalan na raw ako ng malay. Pagising ko, hindi ko na maalala ang pangalan ko. Hindi nga. Hindi makapaniwalang reaksyon ni Althea. Nakangiti pa rin ito. Totoo yun. Giit ni Lucas. Tinulungan ako ni mama para makarecover. Pero hanggang ngayon, blurred na talaga yung mga alaala nung unang 14 years ng buhay ko. Yung tungkol sa ipis lang ang malinaw. Tumawa si Lucas sabay iling. Sa dami ng pwede kong maalala, bakit yung aksidenteng yun pa? Kaya ayoko talaga ng ipis. Kaya nga may trauma pa rin ako tuwing nakakakita ko ng isa sa kanila. Kawawa ka naman pala. Seryoso. Natigilan siya nang abutin ni Althea ang kanyang ulo at haplusin iyon na parang isa siyang maliit na bata na inaalo nito. Napako na naman ang mga mata niya sa namumula nitong mga labi. It's so alluring and its colors convincing him to kiss her right there and then. Kung pareho lang siguro sana sila ng pakiramdam, baka hinalikan na niya ito. Subalit hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan ng dalaga. Paano kung hindi naman pala nito gusto ang kiss? He took back the idea of kissing her. Baka masampal lang siya. Don't worry, magpapapest control ako one of these days para wala nang ipis dito sa bahay. Sabi ni Althea bago ito tumayo at nagtungo sa kusina. Hindi nagtagal, kumatok si Nelly at ibinigay si Darius sa kanila. Si Lucas na nag-alaga sa bata habang ang babae ay nagluto ng dinner. Bago pumasok ng school, nakita na ni Althea sa social media na mukhang libro ang fake news tungkol sa kanya at kay Mr. Castro. May nakakuha ng litrato sa kanila na magkita sila noong Sabado. One picture was taken when Mr. Castro held her hand out of the blue. Kaya parang totoong nagde-date sila ng mga oras na yon. Another picture was taken habang magkasunod silang lumalabas ng hotel. Yun yung sandaling sinundan siya ng lalaki pagkatapos niya mag-walk out. Kuha sa litrato ang pangalan ng hotel. Kaya daan-daang estudyante ng university ang nag-react. Nakatag sa kanyang post. Nakatag din iyon kay Mr. Castro. Ang nag-post noon ay hindi niya kilalang pangalan. Pero alam niyang hindi iyon isang dummy account. Hindi naman kasi siya nag-a-accept ng kung sino-sino lang. Kaya pagdating niya sa school, hindi na siya nagtaka kung bakit siya pinagtitinginan ng bawat estudyanteng na daraanan at nakakasalubong niya. She was the center of their attractions. In a really unpleasant way. Dinig na dinig niya mga ibinabatong maduduming salita ng mga ito sa kanya. Easy to get. Mabilis makuha. Ilan lamang ang mga yon. Ngunit wala siyang pinansin dahil alam naman niyang hindi totoo ang mga balita. Imbis na sa classroom, dumiretso siya sa faculty building at hinanap ang opisina ni Mr. Castro. Pabalibag niyang binuksan ang pinto niyon nang makita niya sa bintana
na nasa loob ang lalaking guro. Care to tell what's going on? Siyang nagtanong sa halip na ang gurong nagulat dapat. What do you mean, Ms. Ramirez? Huwag ka na magmaang-maangan, sir. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. She's showing braveness and strength. Kahit pa isa itong guro, hindi siya matatakot. Even if it means makikick out siya sa eskwelahan. Alin ba? Yung sa pictures? Yung sa post na nakita na ng buong school? Oo, ang ganda ng kuha sa atin doon, Althea. Kaya kahit gustuhin kong ipabura, sinave ko pa yung photo sa gallery ko. We really look like a real dating couple here. Itinaas nito ang cellphone at ipinakita sa kanyang picture nila habang hawak nito ang kanyang kamay. Hindi siya natuwa. Bakit siya matutuwa? Ni wala nga siyang gusto sa lalaki. She just wanted that issue to be ended as soon as possible. Sir, klaruhin mo sa buong school na hindi totoo may relasyon tayo. Hindi lang naman akong masisira eh. Ikaw din. Paano yan, Althea? Ang totoo, gusto ko pa ngang isipin ang lahat. Nakarelasyon ko ang isang napakagandang babaeng katulad mo. Nakangising pahayag nito. Nakuyom ni Althea ang kanyang mga palad. Please sir, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Pakiusap niya. Hindi siya papayag na si ganito lang matatapos ang kanyang mga pangarap. Naitawid na nga niya ang pagbuntis niya at nakabalik muli sa pag-aaral. Tapos masisira na naman ba? Okay. Lumuwag ang paghingi niya nang marinig ito. Ngunit pansamantala lamang. Umayag kang may maganap sa atin kahit minsan lang, Althea. At sisiguraduhin kong maaayos to. Labi siyang nanggigigil. Gabi, sumama si Lucas sa gimmick nila ni Jacob at ng iba pa sa kanilang barkada. Pwede naman niyang gawin yon ayon sa agreement nila ni Althea. Ngunit nagpaalam na rin siya sa dalaga sa pamamagitan ng pag-send ng text message. He waited for her reply. Ngunit lumipas ng 2 hanggang 3 oras ay wala pa siyang natatanggap na text mula rito. Hindi lang siguro siya pala text. Dapat ko na ba siyang tawagan? Kausap niya ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang inbox niya sa kanyang messaging app. Nagsimula ng kanilang inuman session. Dahil Monday at wala namang masyadong gumigimik ng ganong araw sa mga resto bars, sa bahay na lamang sila ng isa sa kanilang mga barkada. Malaki naman ang bahay ni Landers. Mga nakababatang kapatid lang nitong pawang mga lalaki ang kasama nito roon, kaya walang problema kahit mag-inuman sila at mag-ingay buong gabi. They were a group of 7. Siya, si Jacob, si Landers, si Brent, si Aris, si Jake at si Marky. Ngunit may humabol, ang pinaka-presko at tinaguraang pinakababaero sa kanilang barkada. Propesyonal ang trabaho nito, subalit hindi ang ugali nito. Kaya nga madalas, ayaw nila itong nakakasama. Si Travis, isang math professor at anak ng municipal engineer. Dahil huli itong dumating, tungkol dito na ang sentro ng kanilang usapan. Nakabuo na ba kayo ni Mrs.? Marky asked Travis. Ngumuwi ang huli. Hindi pa. Tipid nitong sagot. 3 taon na itong kasal sa asawa nitong si Camille, ngunit hindi pa nabibihiyaan ng anak ang mga ito. Ayon daw sa pagsusuri, may problema sa ovary itong si Camille, kaya hindi ito nakakapagbuntis. Iyon ang dahilan kung bakit panay pa rin ang pambababae ni Travis na hindi namamalayan ng misis nito. Paano pag di na talaga kaya? Tanggap mo ba na hindi na kayo magkakaanak? Tanong naman ni Landers. Ani mo'y mga reporter ito na nag-i-interview sa isang sikat na artista. Travis suddenly smirked. Siya lang, magkakaanak na ako. He proudly informed. Nagtaka si Lucas at ang mga kaibigan niya. Then someone asked kung anong ibig nitong sabihin. Magkakaanak na kayo ni Christy? Sinong Christy? Yung taga London? Yung character sa sikat na movie? Yung pinapangarap niya? Nag-i-ilusyon lang yan. Ang sabihin mo, may nakasama kang babae bago ka pumunta rito. Panay ang haka-haka nila. Maingay ang mga magkakaibigan. Maliban kina Jacob at Lucas. They do not tolerate womanizing. Inis na inis sila sa kaibigan nilang yon na sobrang hilig sa babae. They are laughing with their friends, but actually, they are not really happy for Travis. Hulahiyala. Wika ni Travis. Napangisi si Lucas. Pati pala estudyante nito, hindi pinapalagpas. Pare, bata pa? Hindi natutuwang tanong ni Brent. Turning 20. Grabe ka, pag nalaman niya ng university admin, mawawalan ka ng lisensya. Pati yung babae mo, hindi na makakapag-aral. Si Jake naman ay tila concern na nagpaalala. Travis smirked once again. Tila hindi ito nababahala sa mga maaaring mangyari.
Ginagawa na namin ng paraan. Sa ngayon, ibang babae ang alam ng university na karelasyon ko. At least hindi yun buntis. May anak yun pero hindi akin. Sa ganung paraan, matatakpan ko si Christy. Hindi naman ako tatanggalin sa school kapag umamin akong may relasyon nga kami ni Althea. Yung babae ang makikick out. Althea? Iba na naman? Pasimpleng nagtinginan sina Jacob at Lucas. Tsaka may kung anong pumitik sa puso ni Lucas, kaya patago niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. May iba pa bang Althea na nag-aaral sa university na may anak? Then he remembered last Saturday afternoon nang umuwi si Althea na mukhang frustrated. Sinabi nitong niyaya ito ng prof nito na makipaglaro ng apoy. Babae mo rin yun? Maganda ba? Tanong ni Aris kay Travis. Mas maganda pa kay Christy pare. May nangyari na ba sa inyo? Hindi pa, pero alam kong bibigay din yun. Mukha lang siyang inosente kung gumalaw. Pero sigurado akong mas okay pa yun kesa kay Christy. Nakangisi na saad ni Travis. Napakasama mo. Napatayo si Lucas at itinuro si Travis. Tumayo rin si Jacob upang awatin naman siya. Hindi niya masikmurang binabastos ng isa sa mga itinuturing niyang kaibigan, ang babaeng magiging asawa niya. Nanggagalaiti siya. Gusto niyang manakit. Anong problema mo, Lucas? May hinahon itong tanong sa kanya. Ikaw ang problema ko pare. Pati yung estudyanteng inosente, pinapatulan mo. Maawa ka naman kay Camille. Ginagawa naman yata niyang lahat para gumaling siya. Ba't hindi ka magtino? Kung magsalita ka, Lucas, akala mo matino ka. Matino ka ba? Tsaka pare, ano bang problema mo? Hindi ka naman dating nakikialam sa social life ko ah. Social life pa bang tawag mo dyan? Hindi ko kukonsintihin ang ugali mong ng bababae. Mas mabuti pang magtaya ng malaki sa sugal kaysa magtaya ng buhay ng isang babae para isalbang iba. Pinakamatanda ka rito, pero kung magsalita ka, parang hindi ka nag-iisip. Ano bang pakialam mo? Kung hindi pa siguro naawat ng mabilis ni na Marky at Lander si Travis, nagpang-abot na sila ng suntok ni Lucas. Susugod na rin sana dapat si Lucas. Subalit napigilan lang siya ni Jacob. Wala akong pakialam sa'yo. Wag na wag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. Galit na saad ni Lucas bago siya umalis. Wala siyang pakialam sa lalaki. Ngunit kay Althea at sa reputasyon nito, meron. He won't let Althea's life to be ruined for the second time. Kung may kaya siyang gawin na paraan upang sagipin ito, gagawin niya. Nakahanda siyang talikuran ng kaibigan niyang yon para sa dalaga. Nadatnan ni Lucas si Althea sa labas ng apartment. Nakatayo ito at nakatingin sa kawalan. Nagulat siya nang itaas nito ang isang kamay at humithit ng sigarilyo. Nagyosi ka pala? Kunwari hindi nagulat na tanong niya. Si Althea naman yata ang nagulat sa biglaan niyang paglitaw. Malalim kasi ang iniisip nito, kaya hindi siya nito agad napansin. Oo. Sagot nito ng mahimasmasan. Occasionally at pantanggal ng stress. Hindi ba masama yan? Nagpapainom ka ng gatas sa anak mo, di ba? Paalala niya, stress ang dalaga. Siguro ay dahil ito sa ginagawa ni Travis Castro rito. Ngayong nakita niyang kalagayan nito, mas desidido siyang tulungan ito laban sa kanyang kabarkada. Ngayon lang naman, napatulog ko na rin si Darius eh. Akin na yan. Sabi niya, inagaw niya rito ang Yossi at siya na ang humithit niyon. Napanganga sa kanya si Althea. Saka lang naman niya napagtanto ang kanyang ginawa. Parang indirect guess na rin ang nangyari. Nag-e-enjoy na siya sa paghitit ng sigarilyo at pagbuga ng usok nang mapansin niyang nakanganga pa rin ang dalaga sa harap niya. Gusto mo pa? Nakangisi niyang tanong. Namangha naman siya nang wala sa sariling tumango si Althea. Nagyosi ulit siya bago lumapit sa dalaga at tila parang maglalapat na ang labi nila. Nabigla naman itong tumakbo palayo sa kanya. Naiwan naman na napangiti si Lucas. Ano ang gagawin ni Lucas para matulungan si Althea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!